So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, may panonoorin tayo about nga daw ito kay Teacher Robilin. Ano? So, ito yung ibig sabihin ni Mayor Alice Go na teacher niya na parang something na kinalakhan niya na teacher kasi wala nga siyang school records, di ba? So, merong mukha, tingnan nyo yung mukhang yan. So, yun, ang video ito ay mula kay Peach Showbiz Update. So, credits to him. Meron nga itong pamagat na Mayor Alice Go, Teacher Robilin lumutang na. So, yun, bago natin simulan, Peach Showbiz Update, supportahan nyo yan. Also, credits na rin sa Senate of the Philippines. Tapos yun, syempre, kung tip nyo ang mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag yun na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, hindi na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Mayor Alice Guo, Teacher Robilin, lumutang na. So, sana ito yung kasagutan sa matagal na nating hinahanap na kasagutan, ano, kasi hindi to maalala ni Mayor Alice Go eh. So baka dito maalala niya na. So kung makikita niyo sa larawan, parang maybe yan yung teacher niya, si Teacher Robilin. Sana may maano din siya or whatsoever. So yun, tiglang maraming sasat, like, comment, share, subscribe. Start. Teacher Robilin. Saan naman pagkatapos ng homeschooling, saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy niyo po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasa loob po kami ng farm. Okay, pero nagtapos kayo ng high school? Ang binigay lang po sa amin po na pinaka-libro po is si Teacher Robilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po. Kinilala ba ng DEP? So parang ano pala siya, schooling, parang nag-aaral lang siya not for some kind degrees or parang nag-aaral lang siguro siya para yun may malaman siya. So yan nga yung something natin dito na parang napaka-imposible kasi mayaman ka naman, may business yung tatay mo, supposed to be nga dapat pinapaaral ka talaga para if ever na ikaw na yung susunod na tagapagmana ng negosyo ng tatay mo ay meron kang kaalaman, di ba? Yun yung kadalasan ginagawa ng mga businessman parents na pinapaaral talaga nila yung mga anak nila para at least naman lang hindi sila basta-basta maloko if ever na sila na yung tagapagmana ng kumpanya, di ba? Or at least hindi sila gaanong mangmang patungkol sa mga ganyan. Tuloy. Yung pagtapos nyo sa high school, sa pag-tutor ni Teacher Robilin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po, si Teacher Robilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Sa pagdinig sa Senado, paulit-ulit na sinabi ni Bamban Tarlac, Mayor Alice Go na homeschooling lamang umano siya dahil itinago raw siya ng kanyang ama sa kanilang farm noong siya ay bata pa. At ang naniniwala ba kayo doon na itinago siya ng kanyang ama? Comment down below. Tanging mga kasama lamang daw niya ay ang kanilang mga kasambahay at ang kanyang teacher na si Robilin. Pero hindi na raw niya matandaan ang exact na pangalan nito. Ngunit ngayong araw lumutang ang isang litrato at sinabing ito na raw. Wait lang. Nag-iisa lang yung teacher mo sa buong mundo tapos hindi mo maalala yung buong pangalan niya. Seryoso? Or baka naman ayaw mo lang na matrace. So tuloy natin. Ito daw some kind lumutang na larawan. So ano yan? Si Teacher Robilin at ito ang itinatago-tagong lihim sa likod ng litratong ito. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito na tiyak na Ulit nga. ng litrato at sinabing ito na raw si Teacher Robilin at ito huling lamang umano siya dahil itinago raw siya ng kanyang ama sa kanilang farm noong siya ay bata pa. At ang tanging mga kasama lamang daw niya ay ang kanilang mga kasambahay at ang kanyang teacher na si Robilin. Pero hindi na raw niya matandaan ang exact na pangalan nito. Ngunit ngayong araw lumutang ang isang litrato at sinabing ito na raw si Teacher Robilin. At ito ang itinatago-tagong lihim sa likod ng litratong ito. Hala. So ito daw pala. I think alleged pa lang or ano ba? Proven na ba? So yan, tuloy natin. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito na tiyak na ikakagulat nyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Like, share, subscribe, Peach Showbiz Update, guys. Maraming salamat! Sa December 2022 Assets, Liability and Network o SALI ni Bamban Tarlac, Mayor Alice Go nakadeklara sa kanyang personal property ang 3 dump truck, isang motorsiklo at isang chopper na may Ooh, big time. Wait lang 3 dump truck, tag 2 million. Helicopter, 60 million. Motor vehicle, 11 million. Cash in the bank, 2
200 million. Ang laki-laki. o ang halaga na 77 million pesos. Ipinagtaka ito ni Senator Raffy Tulfo nang ikumpara niya ang kita ni Mayor Alice. Sinabi ni Senator Raffy Tulfo kung pagbabasihan lamang ang kanyang kita ay hindi ito kayang makabili ng ganito karaming sasakyan. Tama. Hindi naman direktang sinagot ni Mayor Alice kung paano niya nabili ang kanyang mga truck at motorsiklo. Pero Hindi talaga sasagot ng diretsahan yan. Mabubuko yan eh. ang helicopter, nabili niya raw ito sa tulong ng kanyang ama na si Jang Jong-goo o ang Hilito Goo na isang Chinese. Pinagbayad ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko. Po, nagbibigay po siya sa akin. Minsan po 500,000, minsan 1,000,000. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, bukod sa chopper, 16 na sasakyan ang nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Mayor Alice Goo. Paliwanag ng alkalde na ibenta na raw niya ang kanyang ilang mga sasakyan. Actually, marami nagkaka-crush dito kay Alice Goo. Naano ako sa comment section ng TikTok. Ang ganda daw crush nila. Parang ano daw siya eh, kinukumpara nila sa Sweet But Psycho. Kung maalala nyo yung story dati nung Janice D. Guzman ata yun. Parang siya yung Pinoy version daw siya. So, yun. Tuloy. Nakatakdang ipatawag si Angelito Goo sa susunod ng pagdinig dahil tingin ng mga senador nagsinungaling siya sa birth certificate ni Mayor Alice at ng kanyang mga kapatid. Ayon sa Nako. Philippine Statistics Authority, bukod sa walang birth certificate ang Pilipinong ina ni Mayor Alice na si Amelia Lial, wala ring marriage certificate si Angelito at Amelia. Taliwas sa Talaga ba? nakasulat sa mga birth certificate ni na Mayor Alice Goo. Walang birth certificate yung nanay niya. So, possible ghost yung nanay niya. Bida-bida yun, no? Tuloy. Matatanda ang una ng sinabi ng alkalde mula nang siya ay pinanganak. Hindi na niya nakita ang kanyang ina na kasambahay ng kanyang ama at hindi niya alam kung nasaan na ito. Pero base sa aking pananaliksik, lumutang na ang pamilya ni Mayor Alice Goo ay napakalaking sindikato, hindi lamang dito Nako. sa Pilipinas, kundi pati na sa ibang bansa. Di ko tuloy nabasa eh. At ang litratong ito na may pangalang Wen Yilin na base sa kanyang dokumento ay isa itong Chinese at ang residential address nito ay sa Valenzuela City. Nagmamay-ari rin ito ng hog racing at isang farm na nasa Bamban Tarlac na katulad ng kay Mayor Alice Goo. So ibig Tapos? sabihin ay nakasama na ito ng alkalde at tiyak na hindi ito si Teacher Rubilin. Kaya tanong ng maraming Pilipino, Akala ko si Teacher Rubilin to. Naguguluhan ako. Win Yelin. Hala. Possible din. Member National Federation of Hog Farmers Inc. Business Company name. QGG. Baka hindi talaga siya teacher but you know, siguro siya yung some kind nagtuturo. Ang pangalan niya is Winnie Lim. Baka Filipino name niya yung Rubilin. Ewan. sino kaya ito at bakit tila mas hawig ito kay Mayor Alice Goo? Siya na nga ba ang tunay na biological mother ni Mayor Alice Goo? Ibig sabihin ay hindi totoong Pilipino ang alkalde. Ayoko na pong sumagot na hindi ko po alam. Butas-butas po yung birth certificate nyo. Napasukan Naguluhan tayo ng ako. mga sindikato at nakapasok hanggang sa mga lugar na pamahalaan. Mayor Alice, so nakikita po na ito nga yung problema no? Di maipagkakaila na butas-butas po yung birth certificate nyo. Kala ko ba nawala yung nanay ninyo? Parang matagal naman yung relasyon nila nung tatay nyo. 3 ang anak. At by the way, iba po yun sa Naguguluhan ako. Sino ba? Si Rubilin or nanay? Ang gulo, no? kwento nyo sa inyo. Na napanood namin lahat. And here's another issue, Mayor, sa birth certificate na nagko-contradict sa kwento ninyo. Your parents are listed nga as married. Meron pang date of marriage, no? Yung October 14, ito, 1982. Date of marriage. Paano mangyayaring kasal sila kung sabi mo, ang birth mother mo ay yung kasambahay sa bahay ng tatay at nanay mo? Your Honor, as much as possible, ayoko na pong sumagot na hindi ko po alam. Woo! Ang gulo-gulo. So, di ba parang 1986 ata siya. So, 1982, 4 years yung pagitan. Balik kasal yung tatay niya sa nanay niya. Tapos, yun, ang sabi ni Mayor Alice Goo ay katulong nila ng nanay at tatay niya. Ang gulo. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko. Tama nga naman yun. Peke ang birth certificate nga. At kung napepeke ang birth certificate, ano pa ang mga ID emanating from that? O di pwede na sila mag-SSS, GSIS, pag-ibig, may-ari ang lupa, etc. So napakaseryoso Grabe. Grabing banat yun ni Miss Lauren. Tama naman yun na actually dapat nga yung birth yung isa sa pinaka-strict tier eh. Tapos kung nagawa nilang doktorin yan, yun. Malamang kaya nilang doktorin yung iba na bars. Ang bagay ito, napasukan tayo ng mga sindikato ng malaking bansang yan at nakapasok hanggang sa mga lokal na pamahalaan. Nako.
the first fraud that is proliferating po, honorable senators, ay ito po yung pagtamper doon sa ini-issue natin na document sa ating mga PSA outlets. So ito po yung pinaka-frequent na fraud. The other kind of fraud is fraud at the source. The fraud at the source is happening at the local civil registry offices. Ito po yung pinag-uusapan po natin ngayon, at ito po yung I think pinupunto po ng mga tanong ni Senator Gatchalian, na ito po yung pagbibigay ng mga maling impormasyon sa local civil registry offices po natin. So that's the second type of fraud. And the other Gisang-gisa. type of fraud is the identity theft. Meron po doon sa investigasyon po natin nung nakaraan, nung makalipas na taon, nung budget hearing, meron po kaming na-determine na yung third kind of fraud po na kumuha po siya ng identity ng isang patay na tao. So ito po yung mga fraud na na-determine natin during that investigation. And as to the investigation on the personnel, tinitingnan po natin ang ating mga kawani sa ating ahensya kung meron po talaga po tayo na pwede nakasuhan na mga kawani na lumabag po sa kanilang mga tungkulin at sa kanilang mga responsibilidad sa ating ahensya. Maraming butas po ako nakikita dun sa narrative ni Mayor Go. Madam Chair, Yes, marami akong katanungan na siguradong pagpapawisan itong si Mayor Go. Bigyan po natin siya ng tissue. Grabe si Senator Rapitol po. Pagpapawisan talaga, min. Bigyan daw ng tissue. My goodness. Matagal ka sa Tarlac at nakahalubilo mo yung mga tauhan mo and all of these people that work under you, of course, they speak Kapampangan. And I'll tell you, I lived in Zamboanga only for 2 years, from kinder to grade 1, and yet natuto ko magsalita ng Chabacano. And it's unbelievable on your part, and you live in that place up to now, and dealing with people with your staff sa farm mo, at hindi ka natutong magkapampangan. During the last hearing, Yun lang. Kapampangan pala. Yun yung pinakamalaking tanong dyan. Doon ka lumaki sa kapampangan, pero hindi ka marunong magkapampangan. Pero yun, syempre, gagamitan niya yan ng excuse niya na nasa farm nga daw siya. Pero posible ba yun, guys? Ano yan, Chinese lang kayo lahat doon or Tagalog lang kayo lahat doon? Parang hindi siya nagtutugma, di ba? Ano ba yung bahay nyo? Super private ba yan? Di ba? she did mention na siya po ay a love child, right? Okay? Pero alam mo ba nakasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal, married October 14, 1982, ang Lito Go and Amelia Liao? Wala pa akong idea po doon sa birth certificate ko po, na hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. At least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo kasambahay siya. Eh kung kasambahay siya, bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila. And then, lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ikaw, mayora ka na. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't Grabe. Wala talaga, kapag iniiwasan niya, hindi namin napag-uusapan, hindi ko na maalala. Ganun talaga, kung siguro, hindi niya kayang sagutin yung mga tanong or siguro nagiging cautious lang siya, no? Grabe, parang well-trained din kasi siya, think so. I don't think so. You bilang nasa public service na holding a higher office at LGU, you would have been curious, di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. And you have to tell the truth. And you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So, you should... Tama, napaka-imposibleng sabihin niya na hindi nila napag-uusapan. Umabot na nga siya ng mayor, di ba? Of course, alam na niya yan. Baka nga nung panahon pa ng pangangampanya, alam niya na yan na what if hahalongkatin to ng mga kalaban ko sa politika. Handa na siya dyan. Ngayon, handa na nga siya, di ba? Ibang way nga lang yung paghahanda niya kasi daw siya sumagot. Yun lang. Hindi ko maalala. Wala akong maalala. Titingnan ko lang or whatsoever, di ba? So, kapag siya, hindi niya sinasagot, winawala-wala niya. Okay. Ask that. Come on, Dad. Give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Tama. Are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Honor. Ayun, Para ready pag sinabi to dito, protest na. Madam Chair, this is voluntary though. Para naman to help you at the same time. Kasi kung nagsabi ka ng totoo, then it will help you na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. On the other hand, kapag it's the other Ako, to be honest, hindi ako naniniwala sa, sa lie detector test. Or I think, yung accuracy ng lie detector test. Kasi siya, kung siguro pagbabasihan nila, kinabahan ka, paano yung tao na kahit hindi naman, alam nila na hindi naman makakapaharm sa kanila, mga nervyosong tao talaga, di ba?
Or ewan ko, may ibang aspects ba talaga yung lie detector test. Curious ako, men, kung gaano siya ka-accurate, ano. Tapos pwede ba siyang gamitin sa mga ganitong usapin? Way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt. Ito lang, Mayor, sabi mo kasambahay yung mama mo, itong si Amela Lilial. So, ibig sabihin kasambahay, nagsisilbi doon sa papa mo. Sino kasama ninyo? Your Honor, hindi na po na-disclose po sa akin ng tatay ko. Okay, so lumilitaw dito, amo, yung tatay mo, habang siyang amo, nandiyan yung kasambahay ninyo, naglilinis, inutusan, pamalengke, kasal sila. Kasal sila, tinuturing niyang kasambahay. Kasi marriage sabi dito. Your Honor, as much as possible, Boom! Diba? Sobrang hot seat nun, men. na ayaw ko po sumagot po ng hindi ko po alam, pero hindi ko po talaga alam. Pero again, Mayor, Posible. siyempre tatanungin mo sa papa mo, kasambahay si mama, papa, pero kasal kayo, paano nangyari? It will be but natural and human reaction na para mag-usyoso ka sa ganitong klase mga impormasyon na makikita mo na it's about your history. Tama, yung bata pa naman ay ano siya, men, sobrang curious niyan. Diba? Imposible talaga, men, eh. Are you not interested about who you are? Your Honor, mahal Kumbaga, no, don't use that word, mahal mo sila. Don't use that word kasambahay kasi pinagluloko mo lang kami. Boom. Napailing, eh. Nobody will believe you. You keep stating na kasambahay. Paano maging kasambahay yung nanay mo kung sila ay kasal ni Boom. papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Your Honor, Boom. yung birth certificate ko po, binigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, yung Birth biological mother ko po ay housekeeper. At pasensya ka na, Sen, Rafi, ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay ko. Wala po tayo, madam, Ay, hindi po. wag niyo pong Nanggigil siya, eh. Pasensya ka na, Sir Rafi. Ayaw ko masiriin ng tatay ko. Naku, nasaktan si Mayor Alice Gumen. Grabe din kasi itong si Sir Rafi, eh. layo yung topic. Wala pong kami sinisisi rito. Tama. Hindi namin sinisisi papa mo, hindi namin siya hinuhusgahan, hindi namin sinuhusgahan. Nagtatanong lang naman, Ang eh. sa amin lang is trying to find the truth. Parang lumilitaw, maraming butas yung mga statement mo, nagsisinungaling ka, may tinatago ka talaga. Napabuntong May nakita hininga. ako dito sa kanyang salin na marami siyang dump truck at helicopter. Right? You own this? Wala kang partner dito, sarili mo to. Ikaw nagmamayar dito, nakarehiso sa'yo lahat to. Sa akin po, Sa'yo to. Magkano sweldo mo doon sa negosyo? Your Honor, hindi po siya sweldo. Binibigyan po ako ng tatay ko po. In fact, yung helicopter po, partial po ng pinagbayad ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Kaya nga po, lahat ng income mo dapat pumapasok sa'yo, dapat deklarado sa BIR yan at binabayaran mo ng tax para malalaman kung saan galing yung pera na pinabili mo rito. Kasi right now, Ang tanong, gaano kayaman yung tatay niya? Yun, siguro yun. I don't see any documentations na ma-justify itong malaking amount na sabi mo, wala kang partner, mag-isa ka lang, pangalan mo, na paano mo nabili ito? Saan pera nang galing to? Siyempre, sabihin mo sa negosyo mo. Madam Chair, pwede ba tayo Tama. humingi ng dokumento sa BIR kung meron? Yes, we can request Kaya nga yung iba, men, kapag illegal yung ginagawa nila, no, dinadaan nila into money laundering para mahugasan talaga ng tama yung pera. Kasi, halimbawa ganito, aabot sila sa mga ganitong sitwasyon. Laking butas, eh. Or questionable talaga. Like, kita nyo naman, at sabi ni Sir Rafi dito na, yun nga, ang mahal ng helicopter na yun. Tapos, nung tinanong siya kung gaano ka, ano yung babuyan niya, di niya naman ano talaga kasi malabo yun, malabong mag-fit yun. Even siguro yung sahod niya as a mayor, malabong mag-fit yun. Kaya ang sinabi niya na lang dito, binigay sa akin to ng tatay ko. Binibigyan ako ng pera ng tatay ko. So, yeah, naging cautious din talaga. Or hindi din naman talaga kasi natin alam yung buong katotohanan. Ano? So, tignan pa natin. that, Madam Chair. If we may lang po, since it's covered under Section 270 of the Tax Code, may we request from the Mayor a written consent allowing us to provide this committee the requested documents po. So Mayor, pwede nyo bang bigyan ng written consent ang BIR para ma-issue nila sa komite kasama si Sen. Rafi yung hinihinging dokumento? Opo, Madam Chairman. Sana maintindihan mo, Mayor Go. Kasi ang ginagawa mo, nililihis mo kumukuha ka ng simpatiya sa publiko kasi that's what the Tama. public really wanted to hear na yung mga sad story, mga fairy tales, mga teleserye. Gusto mong pumunta doon pero no, wag mo kami lisin doon. We know better. Boom. Okay, you cannot use that. Wag Boom. mo pakaawa dito po, Mayora. Boom. Alam naman namin talaga kung sino ka. Because we know, Boom. and everybody knows here, everybody who listening and watching, and you know in your heart, na Boom. inconsistent ka and you're lying. Sometimes Boom. kasi sa pagsisinungaling mo, Naka- akala mo yung pagsinungaling mo, magiging napasmile totoo pa. na. Because sanay ka sa pagsinungaling, you've been living in a life of lie. Base po doon sa mga Boom. statements na mga binitiwan mo na sa... Boom! Grabe yun. Kawawa naman si Mayor Alice Gumen. Napagano na lang, oh. Lalo na yung yung version niya kay Risa Hontiveros at kay Ma'am Lauren Ligarda. Ibang klase din yun. Gisang-gisa talaga siya dito, men. Sobrang talaga. Kaso nga lang, naguguluhan tayo dito, kasi yun nga, 4 years ng kasal or 3,
Tapos sasabihin mo kasambahay yung nanay mo. Ang labo min eh. Ang labo min eh. Kasi kung sabihin natin na kinasal na nga sila bago pa siya lumabas, of course, hindi na natin gagamitin yung kasambahay. 'Di ba? Hindi na natin gagamitin yung kasambahay kasi wala yung asawa na yun eh. Malayo na yun eh. Siguro housewife, pwede pa yun. Pero yung sabihin mo na kasambahay yung nanay mo, hindi naman, grabe yun. Ang gulo din talaga eh. Yung Winyilin lang talaga ako parang naguguluhan. Ano ba yun? Winyilin, Rubilin? Kasi sila meron silang Chinese name tapos meron din silang Filipino name. Gaya nung tatay niya, di ba? Meron siya Chinese name, meron din siyang Filipino name. So I think ang pinaka-questionable talaga dito yung tatay. Sana nga humarap na yung tatay niya sa Senate para masagot din yung tanong ng karamihan dito. Tapos yun lang, sumingit pa dito si Mayor Alice Go na ako, Sinrapi, hindi ko po sisisihin ang tatay ko. Mahal ko po ang tatay ko. Para saan yun? Diba? Akala ko ba may puso kang bamban? Truth lang naman ang kailangan ng taong bayan dito eh. Kasi alam naman namin na mahal mo talaga yung tatay mo. Diba? Tayo naman, mostly naman siguro sa atin dito, mahal natin yung mga tatay natin, diba? Kahit na hindi pa natin sabihin, ganun talaga yun. Mahal talaga natin yung magulang natin. Pero na lang sa iba na nakakaranas siguro ng mga pagmamaltrato. No? But ganito, wala namang nang-aaway sa kanya. Parang siya eh, na-reverse psychologist siya ni Rafi Tulfo eh. Sinabihan siya, no, you're trying to get the sympathy of peoples. Nag-ano ka, dinadala mo kami doon, but no, you cannot do that here. Grabe yun, nabara tuloy siya. Tapos yung lie detector test talaga, parang nag-aalangan ako sa lie detector test eh. I don't think it's accurate. Ewan ko. Every time talaga, hindi naman ako talaga nanonood ng mga lie detector test eh. Kasi, lalo na yung siguro na-discourage ako doon sa yung parang kamay mo tapos makukuryente ka kapag ka nagsisinungaling ka. 'Di ba? Not accurate. Pero siguro yung mga ganito, yung nilalagyan ng mga some kind, idinidikit dito. Ewan ko kung gaano yun ka-accurate, but still, hindi talaga ako naniniwala unless ako talaga yung gamitan ng lie detector test. Tapos, yun, tawag siya, kung may tanong sila sa akin, tapos ako alam ko mismo kung ano yung totoo at hindi, then dyan na siguro ako bibilib sa lie detector test. Pero yung mga ganitong sitwasyon, I don't think so. I don't know. May kanya-kanya naman tayong pagtingin or opinion dyan. So, kayo, naniniwala ba kayo guys na accurate yung yung tawag dyan lie detector test? Comment down below. Also, yun nga, about sa mga parents niya, sino nga ba talaga yung pinakautak dito, men? Do you think ba yung tatay niya? Diba? Comment down below. Nagtatanong lang naman. So, antabayanan pa natin to, men. Tapos, yun, kita-kita sa susunod natin reaction video. Pitch Showbiz Update, supportahan nyo yan. Like, comment, share, subscribe. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, don't forget to subscribe our YouTube channel, Filipino AC. So, yeah, that's it na lang muna. Thank you so much for watching. Filipino AC is out.